Siya po ay parish priest ng Holy Rosary Parish, dyan po sa barangay Matarinao, Salcedo, Eastern Samar. Ito po ay isa sa mga naapektuhan, isa ito sa mga naapektuhan ng bagyong si Yolanda. Father Edgar Abusejo. Alam po ba ninyo na nagmotorsiklo lamang siya? Mula po Eastern Samar hanggang dito sa Maynila sa ABS-CBN. 7 kapilya ang kanyang hawak. Umalis po siya ng Samar nung linggo ng hapon. Wala nang makain ng mga tao sa iniwanan niyang barangay. Ilan sa mga hawak niyang kapilya ay nawasak, nag-ikot sa mga kalapit na probinsya, pero matindi ng pinsala sa lahat ng nadaanang lugar. Nagdesisyon po si Father Edgar Abusejo, isang diocesan priest, na pumunta na lamang sa Maynila upang malaman dito ang sinapit ng Giwan at iba pang lugar sa Eastern Samar. Umabot sa punto na itinutulak na lamang niya ang motorsiklo niya dahil wala ng gasolina. My God, we beg you to please bless this priest. This is a priest where we can find Jesus in his heart. Mga kaibigan, kasama natin sa programa natin ngayon, Father Edgar Abusejo. Magandang gabi sa iyo, Father Edgar. Yan po ang mikropono natin. Good evening. Magandang gabi rin, Brother Jules. You seem very young, Father. Opo. Ilang taon ka na po ba? 36. Ilang taon ka ng pari? 9 years. 9 years. At ang hawak mong parokya ay Holy Rosary Parish. Opo. Ilan po ang parishioners ninyo doon sa inyong lugar? Sa Holy Rosary Parish, medyo aabot yun ng mga around 2,000. 2,000 parishioners. And you came from Salcedo, Eastern Samar, is that right? Doon ba yung inyong parokya? Oo, isang barangay ng Salcedo, Municipality of Salcedo. Municipality of Salcedo. Ano po ang nangyari doon sa inyong lugar, sa Salcedo, Eastern Samar? Nung bagyo? Opo. Yung Matarinaw po at yung mga nasasakupan kong barangay, ito yung tinatawag na Pacific side ng Municipality ng Salcedo. So, ibig sabihin nito, sila yung mga communities na malapit sa baybayin, facing the Pacific, kung saan doon pumasok yung bagyo na Yolanda. Okay. Kaya nung dumating si Yolanda, talaga namang grabe yung pinsala na dala doon sa amin. Anong oras, Father, nagsimula ang pagpasok ng storm surge sa inyo? Alam ko, yun ang nagwasak sa marami, yung storm surge. Oo, yung storm surge. Storm surge. Anong oras po pumasok sa inyo yan? Nagsimula nung mga around 4 o'clock or 4:30 ng madaling araw. Madaling araw. Oo. Pero yung storm surge doon, hindi sa lahat ng communities. Okay. Doon sa excuse me. Doon sa Matarinaw, tumaas yung level ng tubig, pero walang kasamang alon. Doon sa mga karatig na mga communities, doon sa parokya ko, tumaas yung tubig na mayroong kasamang humahampas na alon. Yun yung storm surge sa amin na talaga namang wumasak sa maraming mga ari-arian at pumatay ng mga tao. Maraming tao namatay dun sa inyo? Doon sa parokya ko, doon sa barangay Matarinaw, walang namatay doon sa Matarinaw mismo. Sa sitio Malubago, sitio ng Matarinaw, isa ang namatay. Sa sitio Kapanaypuyan, sitio ng Matarinaw, isa rin yung namatay. At doon sa katabing barangay, sa barangay Burak, walang namatay, bagamat mayroong 2 nasampid, pero hindi galing doon sa Burak mismo. Okay. Yung barangay San Roque, walang namatay. Yung sitio Layag, sitio ng barangay Burak, 2 na lang yung nakatayo na bahay, pero walang namatay din. So what happened to your church? Sira talaga. Lalong-lalo na yung panghuling barangay, yung barangay Asgad. Kasi yung pagkalaki-laking simbahan doon, yan yata yung pinakamalaking chapel doon sa nasasakupan ko, na ang alon na humampas, mas malaki pa sa kanya. Kaya ito yung nagdala ng pagkasira ng buong community na halos dahil malapit sa baybayin, parang
malawak na disyerto ng Yes. ng buhangin na Oo. lang yung makikita. Oh my God, okay. So, doon sa mga kanugnog na lugar ninyo, maraming namatay. Diyan sa Barangay Asgad, yung pinakamarami, umabot ng 10, abot pa yata ng hanggang 11 nung umalis ako. Yung nabilang na namatay. Mayroong yung kasama na yung missing doon. At nag-iisa ka lang, Father, dito sa lugar na ito. Oo, nag-iisa ako. Wala kang assistant dito. Wala po. So ngayon, bumagsak ang simbahan. Halos lahat ng simbahan doon ay nawasak. And you decided to take your motorcycle and leave the place. Bakit mo naisip na umalis? Unang-una, hindi ko ito plinano. Yung sa Matarinaw, nais ko ipagpasalamat na akala ko pagkatapos ng bagyo, I told myself this is the worst thing that happened to me and to us as a parish. Dahil sa nakita kong dulot na distraction doon sa Matarinaw mismo. Pero nung umalis ako sa Matarinaw, papunta sa iba't ibang lugar na malapit doon ko lang na-realize na blessed pala kami sa Matarinaw. Oo. Dahil yung simbahan namin hindi na igupo. Mayroon lang mga nasirang atip, dingding, at mga sound systems, pero namisahan pa namin nung linggo na yon. Oo. Yung ibang mga simbahan doon na malapit sa amin, sira talaga na hindi napagdaosan ng misa doon nung linggo na rin yun. Okay. So, you decided to leave your parish using your motorcycle. Anong purpose mo? Bakit mo iniwanan ng parokya? Unang-una, dahil nakita kong blessed pa rin yung parish, pwede siyang iwanan. Pangalawa, dahil mayroong mga malalapit na communities na isolated, na nangangailangan ng tulong at nangangailangang makita at marinig ng iba yung kanilang kalagayan upang mabigyan ng tulong. Yes. Yan yung nagdala sa akin dito sa Maynila upang ipaalam ito. Okay. So, you left your parish dito sa Matarinaw, Salcedo, Eastern Samar. Nagpaalam ka sa obispo ninyo. Hindi na po. Hindi ka na nakapagpaalam Walang sa obispo. communication, no? Wala na, oo. Oo, wala. So, pinuno mo ng gasolina yung tangke ng motorsiklo at nagsimula kang bumiyahe. Oho. Okay. Oo. Anong nasa isip mo noon? Originally, yung nasa isip ko lang noon, nung umalis ako sa Matarinaw, hindi naman talaga agad-agad na pupunta dito sa Maynila. Yung sa akin lang, tingnan yung mga kalapit na mga communities. At tingnan yung nangyari sa Giwan. Para maikumpara mo. Kasi taga-Giwan ako. Oo. Oo, Okay. at yung aking mga kapatid, mga magulang ko, nandun din sa Giwan. Alright. At nang pumunta ako nung hapon ng Sunday, talagang doon ako nakaramdam ng kakaibang damdamin dahil sa aking nakita na it's like a ghost town. A place so Yes. beautiful and then being reduced to almost nothing. Your parents are still there. Yeah, my parents They survived. They survived. Okay. Also my brothers and sisters. Mm-mm. At nung makita ko yung kalagayan doon, naisip ko ring tingnan yung mas malalapit pang mga communities. At nung makita kong pare-pareho lahat yung kalagayan nila, ang hirap, ang distraction na idinulot ng bagyo, sabi ko sa sarili ko, ito yung mga communities na isolated. Hindi ito maaabot ng mga balita. Walang makakapunta dito agad-agad. Sabi ko, I have to bring this news to the network upang malaman ng mas nakararami at upang matulungan sila. So how long did you travel? Umalis ako nung Sunday ng hapon. Oo. At ngayon po ng gabi kararating Ngayon ko lang ka lang dito. dumating dito. Oo. Ang intention mo talaga pumunta sa ABS-CBN. Oo. Okay. Nawalan ka ng tangke, naubusan ng gasolina ang tangke mo. Anong ginawa mo? Yung ginawa ko, unang-una muna, humingi ako ng tulong doon. Baka mayroon pang mabibili. Oo. At talaga naman nagpapasalamat ako sa mga tao doon kahit sila mismo ay nakaranas ng tindi ng hagupit ng bagyo at mayroon silang mga dinadalang mabibigat sa kanilang dibdib. Pero nakahanda pa rin silang tumulong. Yung isa na nandun sa barangay hall na aking tinulugan,
yung kanyang gasolina, kunting-kunti na lang. Pero ginamit niya yung kunting-kunting gasolina upang pumunta sa malalapit na barangay upang maghanap ng gasolina para sa akin. Hindi nila alam na pari ako. Hindi alam na pari ka. Oo, hindi nila alam. Pero tinulungan nila ako. Nung gabi na yon, natulog ako doon, binigyan nila ako ng sirang ding yung door na nasira. Yun yung ginawa kong higaan. Hindi nila alam na pari ako, tinulungan nila Hindi ako. ka nagpakilala? Hindi rin ako nagpakilala. Oo. Tapos, doon sa kanilang kabutihang loob, doon ako na-inspire na dalhin ko yung motor ko, hilain ko dahil mayroong tutulong sa akin. At mayroong talagang mga tumulong doon sa akin na nakakuha ko ng gasolina na pwede kong gamitin kahit 1 litro lang, 2 litro, makausad man lamang. Pero Father, bumibiyahe ka nang walang direksyon. Ang intention mo ay makarating sa Maynila para maiparating sa network ang katotohanan ng nangyayari doon sa iyong lugar. Pero hindi mo alam kung saan ka kukuha ng resources. Pag naubusan ka ng gasolina, hindi mo alam kung saan ka kukuha ng gasolina para walang tao dito sa Maynila na dadaanan ka sa gasoline station at sasabihin mo sa kanyang, wala na po akong gasolina, pwede niyo ba akong bigyan ng gasolina? Walang magbibigay sa iyo dito. Ganun nga po. Bagamat mayroon po akong dalang pera, wala namang gamit yung pera ko kasi wala namang mabili. Oo. At mayroong isang business nga po, Brother Jules, na nakabili ako ng gas. Ito naman doon sa isang malayo, siguro sa tindi ng pangangailangan. Pinagbintahan ako ng 1 litro ng gasolina for 210 pesos. Unbelievable. Talaga. Oo. Okay. 1 litro. Okay. So, matagal ang binyahe mo, halos hindi ka na kumakain siguro, nagtitiis ka ng gutom para lang makarating ka rito, para maihatid ang katotohanan. Anong gusto mong paalam sa national government? Kasi may mga dumarating ditong balita na nadalhan na kayo ng mga relief goods, nakarating na mga medisina, nakarating na mga relief goods sa inyo. Is that right? Nung umalis ako doon sa amin, when was that? Nung Sunday ng hapon, wala pang ni isang relief goods na nakarating doon from the national government. Although, doon sa local government, yung sa local government, yung mayor namin, si Mayor Mergal, talagang ang sipag-sipag niya. Naglabas na siya kaagad. Naglabas na siya even before the typhoon. Before pa lang. At nung palabas ako ng Matarinaw, nakasalubong ko siya mismo yung namumuno ng clearing operations. Mayroong kasunod doon na ambulance. And I think nandun din sa ambulance yung mga tulong na ipapamahagi niya doon. So yun yung maliban doon, wala akong ibang narinig nung umalis ako doon sa Matarinaw. Okay. Ano ang immediate na kailangan ng mga tao sa inyo? Unang-una talaga yung pinaka-basic doon, yung tubig na malinis at saka pagkain na pwede nilang makain at yung medisina. At kasama na rin doon yung damit at pwedeng gamitin nila na temporary settlement like trapal. Yung tent siguro, tents, no? Tents. Dahil nawasak ang mga bahay nawasak nila. Yung mga bahay. Gamot, anong mga gamot ang kakailanganin? Ito yung para sa mga bata kasi sila yung affected. Sipon, ubo. At para sa mga sugat dahil nasugatan sila, yung mga antibiotics. Antibiotics, antitetanus siguro, antitetanus, no? Ganon. Sa mga isinusuot nilang damit, mayroon ba silang mga nailigtas? Yung iba, mayroon silang nailigtas. Yung iba, talagang walang-wala kahit nga yung ginagamit nila sa pagluto. Walang-wala rin yung ibang communities doon. And as a priest, you feel helpless dahil parang limitado na ang maikikilos mo. Even the church, walang mailalabas ang simbahan. Oo nga Kaya nga ito din yung nagtulak sa akin na lumabas. Kasi kung nandun ako, kasama ko nga sila. Ano naman din yung maibibigay ko sa kanila kung ako limitado din. Sabi ko, mayroon akong mas maitutulong pa. Mayroon akong mas maibibigay pa kung lalabas ako doon dahil marami akong mga kaibigan at maraming pwedeng makarinig nito na pwedeng tumulog sa kanila. Kaya ito yung nag-udyok sa akin. Not anymore about me but about people who could be of help. I would like to hear from you
alam ko along the way, habang bumibiyahe ka, meron kang reflections and contemplations on what is happening. Yung mga nakita mo sa paligid ng parokya mo, yung nakita mong nawasak na mga simbahan, yung nakita mong mga tao na umaasa na hanggang sa ngayon ay hindi pa makakita ng kailangan nila, hindi pa matanggap yung kailangan nila. What is your reflection on this? What is the message of God to us? Habang iniisip ko yung mga nangyari pa lang nitong mga nagdaang araw, yung nasabi ko lang sa aking sarili, unang-una sabi ko, parang mayroon talagang ipinapadala yung Diyos na susubok sa atin ng ating pagkakaisa, susubok ng ating pag-iibigan bilang isang pamilya, pagkakaisa bilang isang community, bilang isang nation, pagdadamayan. Lahat ng mga ito ay parang sinusubok kung gaano pa tayo katatag. Parang pilit na inilalabas kung ano pa yung mayroong mabuti tayo doon. Na sa mga pagkakataon na tayo nasa kasaganaan, na tayo nasa magandang buhay, minsan tayo ay parang nakakalimot sa mga mahahalaga na dapat nating isinasaalang-alang, tulad ng pamilya, tulad ng buhay, tulad ng maging masaya ka every moment of your life. Tulad ng matuto kang magpatawad dahil hindi araw-araw kasama mo yung taong iyan na hindi mo mapatawad. Subalit alam mo na sa kaibuturan ng iyong puso, parang hinahadlangan ka lang ng pride. Gusto mo pa rin siya bilang isang kaibigan, bilang isang kapatid, bilang isang kapamilya. Father, sa isang tao na ordinaryo na baka hindi masyadong nakakakilala sa Diyos, baka bumigay na sa lahat ng mga nakita mo, sa lahat ng pinagdaanan mo, sa lahat ng hirap mo. Just the mere fact na nagmotorsiklo ka from Eastern Samar hanggang dito sa Maynila, nang nag-iisa, limitado ang pera mo, nalilipasan ka ng gutom, hindi ka makapagpahinga ng tanghali, hindi ka makatulog. Baka bumigay na, baka mawala na ng hope. But what's keeping you strong? Anong nagpapalakas sa katawan mo para ipagpatuloy mo at gawin mo mga bagay na hindi mo pakikinabangan kung hindi pakikinabangan ng ibang tao? Iniisip ko palagi na ito isang calling sa akin na very specific. Yung pagiging pare ko is already a vocation. But mayroong mga pagkakataon sa ating buhay na yung tawag sa atin ng Panginoon ay nagiging parang very concrete, very specific. Right. At nakita ko at naramdaman ko na itong aking ginawa nitong mga nagdaang araw para sa cause na ito ay galing ito sa kanyang kalooban. Hindi lamang sa akin kundi gusto niya ito para sa kanyang mga tao doon na naghihirap, na nangangailangan ng tulong. Dahil hindi naman ibig sabihin na dahil mayroon tayong kinaharap na ganitong pagsubok ay nakalimutan tayo ng Diyos. Ay hindi niya tayo mahal. Nais niya pa rin sa pamamagitan ng mga taong nakikinig ngayon na pupukaw ng damdamin ay maiparamdam sa mga naghihirap ngayon na ito yung kamay ng Diyos na maghihilom sa sugat na mayroon tayo, dala ng bagyo, dala ng kawalan ng mayroon tayong pinakaingatang material o kaya mga mahal sa buhay. You have the microphone, Father. Manawagan ka sa mga taong may ginintuang puso. Maraming salamat po, Brother Jules. Doon po sa mga kababayan po natin at sa mga tagapakinig ni Dr. Love dito sa programang ito. Ako po bilang Pilipino, bilang pare, bilang kababayan ng mga apektadong communities doon sa amin sa Samar, lalong-lalo na, ay nananawagan sa inyo, kumakatok sa inyong mga puso na sana kami inyong alalahanin sa inyong tulong na pwedeng ibigay.
naririnig na po namin yung mga tulong na naipapaabot doon sa mga malalaking bayan tulad ng Tacloban. Ang aking na lamang pong ninanais na sana po yung mga maliliit na mga communities na isolated pa lalong-lalo na at hindi napapangalanan tulad ng Barangay Matarinaw, tulad ng Llorente, Hernani, no? Mercedes, Salcedo, Basay, Lawaan, Hiporlos, Balanghiga at ang mga barangay doon na nasasakupan. Mga tao din po 'yon na nangangailangan ng tulong at kung ano pong nakita natin na itsura doon sa mga ibang community sa Tacloban, ganun din po yung kanilang itsura ngayon. Nangangailangan ng tulong. Sana po tulungan po natin. Tulungan po ninyo kami. Father, anong plano mo kailan ka babalik sa Eastern Samar? Sa ngayon, wala pa muna akong plano dahil nais ko munang ayusin yung pangalawa kong sadya, ang magkaroon sana ng communication doon sa amin. At ang aking pangalawang sadya dito ay makipag-communicate doon sa mga kaibigan ko dito upang makaproduce ng mga tulad ng satellite phones na pwedeng magamit dahil doon sa amin, maraming mga kababayan natin na nasa abroad, dito sa Maynila, ang nagtatanong kung anong nangyari sa kanilang mga kaibigan, mga kapatid doon. Wala silang idea. Nandito nga yung mga text nila sa akin dahil nagkaroon ako ng signal. Text sila ng text, nagtatanong. Ang iba nasagot ko, ang iba hindi ko nasagot. Sabi ko sa kanila, pagka-uwi ko, hahanapin ko sila. Okay. Maraming salamat, Father. Maraming salamat, I'll see you Brother then. Thank you. I pray you'll be our eyes and watch us where we go and help us to be wise in times when we don't know. Let this be our prayer as we go our way. Lead us to a place, guide us with your grace, to a place where we'll be safe. I pray we'll find your light and hold it in our hearts. When stars go out each night, remind us where you are. Let this be our prayer when shadows fill our day. Lead us to a place, guide us with your grace, give us faith so we'll be safe. We ask that life be kind and watch us from above. We hope it's so we'll find another soul to love. Let this be our prayer, just like every child.
faith so weak.